from Calvary come now and receive. Minsan pa, there's a fountain. God bless you, Brother Alfred. A fountain open in the house of David. Awitin natin minsan ang peace of God cover me. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos ang siyang patuloy na nagbibigay ng kalasag sa atin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Peace of God cover me. Cover me. Cover me, peace of God, cover me through the storm, cover only you I am saved, yes Lord. Only in you I'm secure. Only in you I find peace. So cover me. Cover me. Peace of God, cover me. Cover me, cover me, peace of God, cover me through the storm, cover me. Ama naming Diyos na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa gabing ito na binigyan mo ang bawat sa amin ng patuloy na pagkakataon, Panginoon, upang kami muli ay dumulog sa luklukan ng iyong awa, O Diyos. Ito po ay gabi ng aming mga panalangin. Pagindapatin mo ang bawat puso, ang bawat kaisipan, Panginoon. Patawarin mo, Lord, ang aming mga pagkukulang. Ang banal na dugo, O Diyos, asang patuloy na magpatawad sa mga bagay na ito, Panginoon. Sa gabing ito, Lord, samahan mo ng iyong banal na presensya, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Higit sa lahat ang iyong abang lingkod, Panginoon, na gamitin nawa ang labing putik, Panginoon, na daluyan ng pagpapala sa gabing ito. Nahayaan, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, isang patuloy na gumabay sa amin, Panginoon, at maging pagpapala, O Lord, sa aming mga buhay ang iyong mga salita. Sa namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat ng mga bagay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Parapan natin ang Panginoon. At habang tayo po ay nakatayo, tayo po ay magbukas ng ating mga kasulatan dito sa aklat ng Mateo, praise God, sa chapter 24. Praise the Lord. Magsimula po tayo sa talatang 5. Ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat marami
ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulimihanan sapagkat kinakailangang ito'y nangyari na dapat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Dadapat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Amen. Dakilang Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na maghati ng tinapay ng buhay na ito, Panginoon. Maging inspirasyon namin, Panginoon, sa nalalapit na iyong pagbabalik, O Diyos. Lord, salamat po. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Tayo po ay makaupo, mga kapatid. Amen. Isa pong magandang gabi sa bawat isa. Salamat sa patuloy na pagkakataon na pinagkakaloob ng ating buting pastor sa dakong ito. Praise God. Akala ko ay mamaya pa sila darating. So, andyan na pala sila, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa patuloy na biyaya niya sa bawat sa atin. So, madaliin natin to at tayo ay dadako na agad sa mga prayer natin, sa mga request. Praise God, na ang karamihan ay pawang mga karamdaman. Alam niyo, mga kapatid, yung kalusugan ng tao, ito ay napakahalaga eh. Mayaman ka nga, sagana ka sa material na bagay, may sakit ka naman. Amen? Walang silbi. Walang halaga, mga kapatid. Tama na yung kumakain ka, 3 beses, may merienda pa nga, tapos wala ka naman sakit. Masaya na tayo ron. Amen? Praise God. Subalit, alam mo, kapag dumarating na ang tao dun sa pagtanda, sa physical, marami ka nang mararamdaman eh, di ba? Hindi ka tulad nung panahon na ikaw ay andun sa time ng kalakasan mo, walang problema sa lahat ng bagay. Magpuyat, magtrabaho, overtime, lahat okay lang yun. Subalit kapag tumatanda ka na, nagiging limitado na ang lahat ng pag-kills mo. Bawat kills mo may nakalakip na aray. Noon, hindi namin naranasan yun, pero ngayon mga kapatid, mahirap. Subalit, gusto ko nang umuwi doon sa amin, doon sa syudad na nakita ni Isaias na wala nang karamdaman doon, walang sakit, walang gutom. So ngayon dito sa ating binasa, mga kapatid, pamagatan natin ito na, ito lagi natin napapakinggan the end time message. Diba? Lagi natin napapakinggan yan, tapos pag tayo maawit, inaawit natin yung the end time na awitin. I look and see, diba? Earth's a rowing picture. Tapos meron din awitin na, He's coming soon, He's coming soon. Diba? Lahat ng mga awitin na yun ay merong silang pinupunto o pinupunteriya na isang lugar o isang bagay, mga kapatid. So dito sa ating binasa, dito sa aklat ng Matthew, chapter 24, ito ay nagbibigay sa atin ng napakahalagang isang bagay na mahalaga kung ano na yung panahon na ating kinahinatnan ngayon, mga kapatid. Ang kasulatan ay nagsasabi ng maraming bagay patungkol dun sa mga panahon na nagdaan, panahon na pangkasalukuyan, at panahon na mangyayari o darating. So ngayon, mga kapatid, ginamit niya ang kanyang mga propeta para makita ang mga bagay na ito, sapagkat ang prophet, nakakakita siya ng mga bagay na nakaraan, pangkasalukuyan, at pang hinaharap. Kasi seer yan, tagakita yan, mga kapatid. Yan yung kategorya o yung pagkakakilanlan ng isang
tinatawag na propeta. So dito sa ating binasa, praise God, dito sa chapter 24 verse 5 and 8, sabi ganon, for many shall come in my name saying, I am Christ. Doon sa panahon, sa panahon na ito, sabihin natin, kasi andito tayo sa huling panahon, kaya the end time. Andito na tayo mga kapatid. Sabi ganon sa wikang Tagalog, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo. Di ba? Meron nga tayo napapakinggan eh. Sabi nga ni Brother Gani Brand, isang pirman na lang daw ni yung nag-aangkin na siya yung anak ng Diyos. Kailangan daw magpapirma ka sa kanya para magkaroon ka ng passes papunta doon sa langit. Di ba? Isa itong katuparan, sinabi ng Kristo, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo. Di ba? Sinasabi siya ang Kristo, na kung wala siya, walang kaligtasan na magaganap. Kaya sabi gano'n, nag-announce na siya eh. Kailangan kayong dumaan sa akin at ako ang pipirma ng gate pass ninyo papunta doon sa kalangitan. Sinungaling mga kapatid. Sabi ng kasulatan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Dami niyang followers, di ba? Napakarami niyang taga-sunod mga kapatid sa panahon na ito. So ngayon, dito sa ating binasa na ito, sa verse 6, sabi niya, at mga karinig kayo ng mga digmaan at mga alingangon ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulimehanan sapagkat kinakailangang hindi pwedeng mangyari mga kapatid. Sabi natin, bakit nagkakaroon pa ng digmaan? Sana wala na. Hindi nga pwede. Kailangan Brother Pepong may digmaan, may gera. Sabi ng kasultan, at mga karinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulimehanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari. Kailangan pala mangyari yun. Dadapot hindi pa ang wakas. 7. Sapagkat magsisindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at sa madalit sabi mga kapatid, ang mga bagay na ito ay nangyayari na sa ating kapanahunan. Hindi lang spiritual, ito ay literal nating nasasaksihan mga kapatid. Dito sa ating binasa mga kapatid, merong may mga 7 na tanda na ipinagkaloob ang Panginoon bago dumating yung kanyang pagbabalik, mga kapatid. So dito sa ating binasa, sabing ganon, for many shall come in my name saying, I am Christ. Number 1, merong nagsasabi na mag-aangkin na siya ang Kristo. Di ba nagaganap yon? Ikalawa, mga kapatid, wars and rumors of wars. Nababasa natin yan. At ang ikatlo, mga kapatid, ay famines. Ano pa? Pestilence. Ano kasunod? Earthquakes. Di ba? Kailan lang sa Alaska nga, 8.2. Kasi napakalakas mga kapatid. Sa iba't ibang dako, nagkakaroon ng pestilence. Nagkakaroon ng tagutom mga kapatid. Di ba? Ngayon nga, gutom nga ngayon eh. Ang reklamo ng mga tao ngayon ay gutom, mga kapatid. Dahil doon sa pestilence na nangyayari. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, mga kapatid. Ano ito? Nakita na ng prophet ito, mga kapatid, na ito ay mangyayari doon sa huling panahon. Nakita ito ng mga propeta at kanila itong isnulat, mga kapatid, sapagkat meron silang pangunang mga kaalaman doon sa mga mangyayari sa pangnakaraan, hinaharap at doon sa panginaharap na kalalagayan, mga kapatid. Sinasabi nila ito. At dito nga, mga kapatid, nakita natin na nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito. Nakita natin yung 7 signs, false Christ, wars and rumors of wars, famine, earthquake, pestilence, ano pa? Tribulation. Ano yung ikapito, mga kapatid? Doon sa chapter 24, verse 14, diyan para sa kuna, sa 14. Sabi niya rito, at ipapangaral ang ibanghelyong ito ng
hindi yung ebanghelyo ng ibang ebanghelyo, mga kapatid. Ang tinutukoy dito ay yung original na turo. Hindi yung kung ano-ano mga turo. Hindi yung kung ano-ano mga katuruan, mga kapatid, kundi yung original na salita ng Diyos ang kinakailangan maipangaral saan. Sabi ganon. At ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy. Ano mangyayari? Darating ang wakas. Ito yung pinaka-final, mga kapatid, na kailangan mangyari. Ito na ba ay gumagapang? Ito na ba ay nangyayari, mga kapatid? Aksidente ba na invento ang cellphone? Aksidente ba na nagkaroon ng mga television, mga kapatid? Hindi. So, tignan nyo Sabi, and this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a witness to all the nations. Ibig sabihin, para hindi makapagdahilan ang tao. Kasi warning ito Ang minsang ito ay warning, mga kapatid. Nagtuturo kung ano ang dapat mong gawin. Nagtuturo ka ano yung mga bagay na ipiprepare mo, mga kapatid. At nagbigay siya ng mga sign. Sabi ganon, and then the end shall come. Walang pag-aanilangan, mga kapatid, na ang prophecy ng ebanghelyong ito, mga kapatid, ay unti-unti nang nagaganap sa pamagitan ng mga television. Napapanood yung mga gawain, napapanood yung pangangaral ng salita ng tunay na ebanghelyo ng kaharian, mga kapatid, sa pamagitan ng mga television. Di ba? Sa pamagitan ng internet. Yung hindi nararating ni Pastor Danny sa kanyang pagpunta, pag-ebanghelyo sa ibang bansa, nararating ng kanyang mga tinig sa pamagitan ng mga television, ng internet, mga kapatid. So, anong panahon o nasaang panahon na tayo? Alam na natin, nakapaghanda na tayo, nalaman natin ang bautismo, nagawa na natin ang lahat ng mga bagay, nakapag-prepare na tayo ng mga damit na ating dadalhin. Ako ay nangusap sa natural, mga kapatid. Kasi alis tayo, meron tayong camp meeting na pupuntahan. Pero yung camp meeting na, wala nang uwian yun. Wala nang uwian, no turning back, wala nang balikan yung mga kapatid. Kasi nasabi ng Panginoon, ihanda ninyo ang mga bagay na kinakailangan. Ngayon, sinabi na sa atin ng misahero, sa kapanahonang ito, kung anong mga bagay na dapat natin gagawin. Kung anong panahon tayo dapat maghahanda. Kung anong mga bagay na dapat natin gagawin, mga kapatid. Diba? Dito diba sabi ng kasulatan, pag-aralan ninyo ang puno ng igos. Dito sa chapter 24 pa rin ng Matthew, dito sa verse 32. Yan, sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinaga, pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumisipling ang mga dahon ay nalaman ninyo na malapit na ang tagaraw. Kasi hindi lang nagsupling, mga kapatid, yung dahon. Namunga, mga kapatid, at namukadkad, at hindi lang namukadkad, kundi yung kanyang bunga ay sumambulat sa buong mundo. So, nasaan na tayo ngayon, mga kapatid? Yung iba kasi nagpe-prepare, andun na tayo sa paghihintay, doon sa bus stop, kasi wala nang susunod na biyahe. Ito na yung huling biyahe, mga kapatid. Wala nang susunod na sasakyan pa upang pagsakyan ng mga tao. Sapagkat ito na yung huling panahon. Ang mensahe ito, mga kapatid, ay babalik na doon sa kanyang pinagmulan. Praise God. Yung iba kasi naghihintay kung ano-ano pang ginagawa. Well, wala pa naman Pumunta muna ako sa ganito kasi wala pa naman. Huwag, mga kapatid. Bakit? Kasi ang Panginoon ay darating tulad sa isang magnanakaw na hindi mo alam. Ito din natin pagbasa rito. Sa puno ng igos ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinhaga. Pagka nanirawa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalaman na ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kayo pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito ay talasasin ninyo na siya ay malapit na. Nasa mga pintuan nga. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Dadapot ang aking salita ay hindi lilipas.
Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, mga kapatid. Kaya be prepared ang bawat isa sa atin. Maghanda, mga kapatid. Kasi hindi natin, walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din ang pagparito ng anak ng tao sapagkat gaya ng mga araw bago magkagunaw. Sila ay nagsisikain, nagsisiinom, nangag-aasawa, pinapag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila ay tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, mga kapatid. Kung magagayo sa subukit ang dalawa, ang isa'y kukunin at ang isa'y iwan. Sa 42, magpuyat na kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Sa 44, kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip, mga kapatid. Di ba ang hirap? Kailangan nga laging nakaprepare ang bawat isang mga kapatid. Pero nakikita natin, lahat kompleto na eh. Kompleto na yung rekado. Kompleto na yung mga nangyayari, mga kapatid. So, sinasabi ko sa inyo, yung mga internet, yung mga cellphone na yun, di ba, nagagamit niya ngayon para magatid ng message. Isang pindot lang, mga kapatid, maski nasa kabilang mundo, yung ka-chat mo o yung ka-text mo, sandali lang, naipapaabot mo agad yung message. Diba? Ang bilis. Ngayon, kung may mga nanonood sa kanilang mga bahay, sa live streaming, hindi na namin kailangan na puntahan kayo sa inyong bahay. Sa pamamagitan ng internet, napapanood ninyo, napapakinggan ninyo ang tunay na mensahe sa huling kapanahunan. May dadahilan ba ang tao? Pag ito ay nangyari, at nadinig na lahat, mga kapatid ng tao, ang tunay na mensahe sa kapanahunang ito na itinakda ng Panginoon. Sabi ng kasultan, darating na ang wakas. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik, mga kapatid. Kompleto na, andyan na lahat, nakikita natin ang kasaysayan, ang mga nangyayari, ang panahon, ang taon, ang araw, mga kapatid. Praise God. Siyempre, bilang mga magulang, hindi natin may alis kung minsan na nalulungkot tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, na nakikita natin na parang ang layo-layo nito sa Panginoon. Diba? Nakakalungkot yun eh. Pero, dahil nga nagkaroon tayo ng mga panalangin, gabi ng panalangin, lagi natin idinudulog yung mga bagay na gusto natin hingin sa Panginoon. Yung kayamanan, hayaan mo na yung kayamanan na yan. Walang halaga yung mga kapatid. Sabi ng kasultan, aanuhin mo, makamtan mo man ang kayamanan ng mundong ito. Kung mawala naman yung kaluluwa mo. Para sa yung kayamanan. May kayamanan hanggang dito, hanggang bunganga lang yan, mga kapatid. Hanggang dila lang yan. Praise God. Sabi rito, sa pamamagitan ng mga missionary, lahat ng mga bagay na yan ay ginagamit ng Panginoon para ang ebanghelyong ito ay may hatid doon sa dapat pagkahatiran, mga kapatid. Dito sa aklat ng Lucas chapter 21, 25 hanggang 28, at magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin at sa lupa ay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilian dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong.
Magsisipang lupaypay ang mga tao sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan sapagkat mangangatal ang mga kapayapaan sa mga langit. At kung magagay makikita nilang anak ng tao na paparitong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Dapat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito ay magsitingin kayo sa itaas ninyo at inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Sa English sabi niya, and when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads for your redemption. Draw it nigh. Kompleto na mga kapatid, wala tayong may dadahilan na pakinggan natin ang tunay na mensahe sa kapanahonang ito. Dito sa Malakay, chapter 4, huling aklat ng Lumang Tipan, verse 1. Sapagkat narito ang araw ay dumarating. Amen. Malakay ay isang prophet na nakikita niya mga bagay na mangyayari. Hindi ito nakaraan mga kapatid, kundi ito ay pang hinaharap. Ang sabi rin, sapagkat narito ang araw ay dumarating. Hindi sinabing ang araw ay natapos na, hindi. Dumarating. Pang hinaharap, di ba? Dumarating. O pang kasalukuyan. Kasi dumarating, kumikilos na eh. So, sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat na palalo at ang lahat ng nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na darating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Di ba? Nakikita nila yung mga bagay na darating. Pero tingnan nyo mga kapatid, hindi. Ang pangangaral na ito ay hindi pananakot. Pero ito ay warning mga kapatid. Ibibigay ng propeta yung kanyang mga nakikita doon sa hinaharap. Praise the Lord. At yung sinasabi ng Malakay 4 mga kapatid ay hindi nagkakalayo doon sa sinasabi ni Apostol Pedro sa 2 Pedro chapter 3, 2 Peter chapter 3, verse 10. Ang sabi niya rito sa Tagalog, dadapot darating ang araw ng Panginoon, di ba? Sabi ni Malakas, darating ang araw. Dapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Ibig sabihin, hindi natin alam. Di ba? Kapag dumating yung magnanakaw, mga kapatid, pag pumasok sa bahay mo, ang hahanapin niya ay yung mga mahahalagang mga bagay. Kasi magnanakaw siya eh. Pero hindi yun yung pinupuntirian ng kasulutang ito. Ang sabi niya, dapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Ibig sabihin, hindi natin nalalaman kung kailan. Pero nagbigay siya ng clue. Ng mga katulad, ng mga halimbawa, ng mga example mga kapatid. Now, sabi niya, gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan. Na iyon. May nakikita nila yung panahon na darating mga kapatid. Ay mapaparam nakasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay, sabi niya, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito may mapupugnaw ng ganito, ano ngang anyo ng mga pagkatao ang narapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagka maawain. Na ating hinihintay at pinakanasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos na dahil dito'y ang sangkalangitay na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Oh, wow. Ano ito? Kwento? Sabi ng Sultan, ang langit at ang lupa ay lilipas. Dadapot ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ibig sabihin, ito mga kapatid ay magaganap. So lahat ng mga bagay matutunaw. Pag natunaw itong mga kapatid, sabi ng prophet, yung mga nakabitin dyan sa kalangitan na yan ay mga atomic bomb.
hydrogen bomb, mga kapatid. So, saan pupunta ang tao? Saan pupunta ang mundo? Saan magtatago ang tao? Doon sa pinakailalim ng magukay, 60 feet ang lalim. Sinabi ng propeta, bubukal ang laba sa ilalim. Saan ka magtatago, Brother Bong? Gaano kakapal yung bakal o yung blower na ilalagay mo, walang tataguan ng tao, mga kapatid. Malulusaw ang lahat ng mga bagay. Sinasabi ng kasultan, mga kapatid, na ating hinintay at pinakanas ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mabupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init, mga kapatid. Plano ito, mga kapatid eh. Ginawa na ito ng Panginoon at sabi ng Ecclesiastes, walang bagong bagay na nangyayari dito sa ibaba ng lupa. Kaya yung sinasabi, mga kapatid, ng aklat na ito ay ginawa na ng Panginoon bago pa man lalangin ang patibayan ng lupa. Di ba sa ating binasa kanina, sabi nga kinakailangang mangyari. Bakit? Kasi ito ay nakasulat before the foundation of the world, mga kapatid. Hallelujah. The earth has been in existence for almost 6,000 years and every 2,000 years, destructions come upon it. Alam natin yan. Sabi ng prophet, every 2,000 years. Now, dito sa aklat ng Genesis, di ba nakita ng Diyos dito sa chapter 6, verse 5 and 8. Sabi at nakita ng Panginoon, mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. At ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umusad at ang ibon si papawid sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Sa madali sabi, mga kapatid, nagkaroon ng dilubyo. At doon sa panahon na yun, ang tao, sabi nga, katulad doon sa karawan ni Noah, ang tao na nagkakasalan, nagkakainan, nagiinuman, nagtatayo ng bahay. Hanggang sa dumating ang paggunaw, mga kapatid. Now, the second 2,000 years, doon sa message na Laodicean Church Age, the second 2,000 years of the earth ended when Jesus came and shed His blood at the cross on Calvary. God sending General Titus, di ba, alam natin, doon sa time ng Israel, ng Jerusalem, mga kapatid. Isinend ni General Titus. Sabihin ganon, sending General Titus of Rome to destroy Jerusalem. In 70 AD, scattered the Israelites among all nations because of their rejection of the Messiah. Kasi nireject nila, mga kapatid, ang Messiah that time. Hindi nila tinanggap ang mensahero doon sa kanilang kapanahunan. Nireject nila, mga kapatid. Ang inaakala nila yung mensahero, yung Messiah na kanilang hintay ang manggagaling sa isang marangyang tahanan. Pero hindi, yun yung way ng Panginoon, mga kapatid. Now, sabi niya, how did the Israelites condemn themselves? By blaspheming the Holy Ghost and calling the Spirit of God an unclean thing. They made fun of Him when the Christians were dancing in the Spirit and so forth on the day of Pentecost. Titus killed them and their blood ran out the gateway. They ate their own children and everything in that same century. One of the greatest nations in the world become the lowest, mga kapatid. Doon sa time na yung mga kapatid, umagos ang dugo. Sa loob ng bayan, sobrang dami ng pinatay. Kinulong sila ni General Titus, mga kapatid, wala makapasok na pagkain. Kasi nireject na ang salita eh. Hindi nila pinakundanganan, mga kapatid. Ginutom sila, mga kapatid. Walang dumarating na pagkain. Sabi ng historian, pati balat ng kahoy. Kaya nilang kinakain nung naubos ay mga kahoy. Pati damo sa parang ay kinakain nila, mga kapatid. Nung naubos na yung mga damo, mga balat ng kahoy. Iniluto na nila yung kanilang mga anak at ito ay unti-unti na kinakain. That time, mga kapatid, bakit? Dahil sa inireject nila ang kanilang mensahero.
Amen. And scattered to the four winds of the earth. Because why? Kasi unbelief Andun yung unbelief, yung hindi nila paniniwala. Titus brought great army of Romans and Greeks and compassed the walls of Jerusalem. Find those people in here and they starved to death. They ate the bark of the trees. Josephus, the great historian, tells us, and they ate the grass of the ground. They even boiled one another's children and eat. Kinakain na lang kanilang mga anak, mga kapatid. Amen. Doon sa message na Victory Day, the last 2,000 years is upon us now. Anong taon na ngayon? 2021. Dapat 2,000 lang natapos na Kasi sabi ng prophet, every 2,000 years. Natapos yung panahon ni Noah. Natapos ang Panginoon sa panahon ng Cross of Calvary, 2,000. Sa ating kapanahonan, 2021 na, mga kapatid. So, asan na tayo? Nasaan na yung kalalagayan natin ngayon, mga kapatid? Ano ng panahon? Anong oras na? Praise God. Lampas na tayo ng 21 years. Pero ang Diyos, kailanman hindi siya nahuli. He makes all things beautiful in His time. Bakit nung dumating ang Panginoon nung 2,000 years? Hindi ko natatanungin ang buhay nyo. Yung buhay ko na lang. Nakakahiya, mga kapatid. Pero He makes all things beautiful in His time. Ang Panginoon nagtatakda ng panahon doon sa tamang kapanahunan. At siya ay kikilos, mga kapatid. Hindi siya magkukulang, hindi siya madidelay. Siya ay darating doon sa perfect time na itinalagay niya sa bawat sa atin. 2021 ang mga kapatid, ano ito? Overlap. Hindi natin alam, di ba? Basta maghanda tayo, mga kapatid. Mag-prepare tayo, mga kapatid, sapagkat andyan na. Nangyari na, nakikita natin ang lahat ng mga bagay. Doon sa mga nanonood sa streaming, kung napapakinggan nyo ang mensahe ito, mga kapatid, hindi ito yung panahon na tayo ay maglalaro-laro pa. Huwag na tayo, ito yung panahon. Okay, mangarap lang kayo. Okay, magkaroon kayo ng pera Maraming pera, okay lang yan. Pero huwag yung kalilimutan ng Panginoon. Amen? Praise God. Kung nagtatanim ka, magtanim ka lang. Diretso mo lang yung trabaho mo. Hanggat hindi ka inilalayo ng trabaho sa Panginoon, magtrabaho ka. Subalit kung yung trabaho mo magiging hadlang para ikaw ay mapalapit sa Panginoon, putulin mo na yung kamay mo. Hindi naman literal puputulin. Sabi ni Brother Alfred, puputulin kami. Hindi, ganon. Kasi pinanggagawa natin yan, di ba? Kung yung mata mo nga sabi ganon, ito ay dahilan para makapasok sa impyerno. Dukutin mo yan. Hindi naman literal yun, mga kapatid. May mga bagay tayong ginagawa na ito ay nagiging hadlang sa ating buhay mananampalataya. Alisin na natin yan. Ibigay na natin sa Panginoon. Give them all to Jesus. Amen. Hanggat kinikip-kipan natin, lalo tayo nabibigatan Praise the Lord. Now, so the last 2,000 years we have already existed, 23 years, we have the two world was already. And third one is coming up, and it will be the battle of Armageddon, which destroy all things. Ito naalala ko, destroy all things. Basta sinabing all things kasi lahat ng mga hindi naman ganun yung mga kapatid, nagkakaroon doon ng mga problema. Kasi pinoproblema natin yung hindi natin kapanahunan. Yun kasi pinag-uusapan ng mga masyadong matatalino kung minsan Pinag-uusapan yung panahon ng Armageddon. Wala naman tayo sa panahon ng Armageddon na Pinagtatalunan pa kung minsan yun. Di ba? So ngayon, tignan nyo. It will be when Israel is attacked by Russia and Iran.
Gog and Magog, which will trigger a third world war. We have had several wars, di ba? May mga giyera tayo. Sabi, pero hindi yan. It will finally win up into the greatest battle of Armageddon. That will be the last of it. When she comes to the battle of Armageddon, that settles the whole thing. Just before the great millennium, Armageddon is to clean off the earth. She purifies herself with the atomic blowing. And the volcanic ashes, saan magagaling yung volcanic ashes, mga kapatid? Sa taas? Hindi. Yung labang, mga kapatid, manggagaling doon sa kaibuturan ng mundo. Aahon nito, mga kapatid, at papaibabaw sa lupa. Anong purpose nito, mga kapatid? Sabi ng prophet, para mamatay lahat ng mga bakterya, ng kasalanan, ng karumihan sa mundong ito. And then, anong matitira? Doon nga doon sa Albay, di ba, pag nagtatanim sila rin, yung mga ando sa may puno ng bulkan malapit, yung mga ibinuka ng bulkan na laba, mga kapatid, kapag ito ay natuyo, isa itong napakatabang lupa. Ano ito? Preparation ito, mga kapatid. Sa lugar na ating tatahanan. Kasi hindi pwedeng mabato yung lugar. Hindi mabubuhay yung halaman. Kailangan merong laba na manggagaling sa ilan ng lupa para ito ay magmistulang fertilizer, mga kapatid, sa bagong lupa na inilalang ng ating Panginoon. Preparation. Ganyan mag-prepare ang Panginoon. Kompleto, di ba? Ginawa niya ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, doon sa kanyang plano. Walang hindi bagay na hindi mangyayari, mga kapatid. Amen? Amen? So, maski anong kalalagayan natin ngayon, may sakit man tayo, mahirap man tayo ngayon, tuloy lang tayo sa paglakad sa Panginoon. Praise God. Now, sabi ganon, she repurifies herself with the atomic blowing, the volcanic ash and things sink, this soaked blood of men upon the earth, and sin and crime. She sinks beneath the earth. The volcanic breaks out again and renews and cleans the earth of the great millennium. Praise the Lord. He cleans His church during that time for a people to live here. Amen? I say, I like that, sabi ng prophet. Yes, sir, there's coming a time when it will be great. Konting panahon na lang, mga kapatid. Uuwi na tayo. Huwag na kayong pakupad-kupad pa. Huwag na kayong andaya pang dahilan. Open na open tayo ngayon, mga kapatid, na makinig ng salita ng Diyos, ng tunay na mensahe sa kapanahunan. Kung minsan tinatamad tayo, umambul lang ko, baka sipunin ako, tamaan ako ng pandemic, ba't wala ka ba tiwala sa Panginoon? Pupuntahan mo gawain sa Panginoon, gabi ng panalangin, nagmumukmuk ka na sa bahay mo. Di paano ba pag ibinaba na yung 16 article na hindi napapayagan ng mga pagtitipon, saan ka pupunta? Matutuwa ka. Kasi wala nang pagtitipon, brother. Ang pagtitipon, panalihim na lang, patago na lang. Sapagkat kapag ikaw ay nakita na nagtitipon that time, patay ka kaagad, mga kapatid. Diba? Subalit God will make a way to escape. Wala na tayo rito, mga kapatid. Amen? Sabi ng prophet, makakatim na kayo ng mga slightly tribulation. Kunting paghihirap lang. Dito magaganak, mga kapatid, yung salitain mo ang salita. Doon sa panahon na walang-wala ng matakbuhan, mga kapatid, sabi ng Panginoon, salitain mo ang salita. At ito ay mangyayari. Kailan ito? Doon sa panahon ng squeezing time, mga kapatid. Hallelujah. Kaya special, mga kapatid, special tayo sa Panginoon. Before the foundation of the world, napakahaba ng panahon na tinakbo natin. And then bigla tayong lilitaw sa kapanahonang ito. Bakit? Kasi dito tayo inilagay ng panahon ng Panginoon sa ating panahon. Amen? Handa na ba tayo, mga kapatid? Huwag mo akong siya sa atin. Hindi ko kayo sinisiyasat. Ang sarili ko, sinisiyasat ko, mga kapatid. Hindi ko alam buhay mo. Hindi ko alam yung ginagawa mo. Subat ang Panginoon, alam niya, wala tayong may tatago sa Kanya, mga kapatid.
Lord, karapat-dapat na ba ako, Panginoon? Lord, lagi mong babagbagin yung dibdib mo. Kasi ang tao, subject to error, laging nagkakamali. Gawin tayo ng Panginoon na tayo ay mga taong maging mapagpakumbaba, mga kapatid. Huwag nating iisipin, mga kapatid, na tayo ay mas mataas sa ating kapatid. Huwag nating isipin na tayo ay mas marunong sa ating kapatid, mga kapatid. Isipin natin na tayo ay laging mas mababa, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. Praise God. Alam natin na ang Panginoon na hindi niya tayo babayaan. Maraming mga mangyayari. Mangyayari yung doon sa perilous time. Andito na rin yung panahong mapanganay. Lahat na. Andito na, mga kapatid. Matitigas ang mga ulo ng mga bata. Mayayabang. Amen? Mapagmahal sa mga salapi. Praise God. Mapagtunggayaw, magagalitin. Andito, itong panahon na ito, mga kapatid. Subalit wala tayong ibang aasahan, kundi ang Panginoon lamang, mga kapatid. Tayo lahat ay tumayo sa gabing ito. Praise God. Awitin natin minsan pa ang peace of God cover me. Amen. Yun na lang yung pag-asa natin eh. Yung kapayapaan na mula sa ating Panginoon. Wala nang iba, mga kapatid. Hindi ng kapayapaan ako sinong tao. Nagbabago yung kapag sa tao tayo umasa, mga kapatid. Subalit kapag sa kapayapaan ng Diyos, ito ay magiging akalasag natin sa lahat ng bagay, mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Peace of God cover me. Cover me. Cover me. Thank you, Lord. Hallelujah. Peace of God cover me through the storm. Cover only in you. Only in you I'm saved. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Only in you I'm secure. Only in you I find peace. So cover me. Cover me. Peace of God cover me. Peace of God cover me. Cover me, cover me. Peace of God cover me through the storm. Cover me. O dakila naming Diyos na mga pangyayari sa lahat. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa propeta na ipinagkaloob mo sa aming kapanahunan. Kung wala siya, Panginoon, na ginamit mo, Lord, hindi namin alam kung saan kami pupunta, O Diyos. Salamat sa paggabay mo sa amin, Lord. Dagdagan mo, Lord, ang aming mga pagtsatsaga, ang aming mga pagtitiis, Panginoon. Patuloy ka, O Lord, na makita sa aming buhay. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy na i-bless, Panginoon, ang aming buting